Hallelujah. Tunay nga mo lang imposible sa aming Panginoong Diyos. Yes, madakila ka, Panginoon. At patuloy tayong umawit ng papurit pagsamba sa ating Panginoon sapagkat siya ang ating tunay na Panginoon. Amen po ba? Yes, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga araw na to, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin. At narito kami, Lord, patuloy na nagpupurit, nagsumasamba sa iyo, Panginoon. Kahit sa kabila ng mga pandemic crisis na ito, Lord God, hindi niyo po kami pinabayaan. At patuloy na dinako niyo po ang aming mga paa sa iyong iglesia, Panginoon. Yes, Lord. It's time to give back, Panginoon, Lord, lahat ng pagpala na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga pong ikaw ang aming tunay na Panginoon at walang imposible sa iyo, Lord God. Yes, Lord Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Taas natin ang ating mga kamay. Diyos na makapangyarihan, muli kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kami po ay dinala mo sa bahay-sambahan ngayon sandali. Sa oras na ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat, bagay na hindi dapat naming kasawaan. Dahil ang laking bagay na kami po ay malusog, malakas, nanatiling ligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya, aksidente, sa mga sunog, lindol, at kung ano-ano pang mga sakuna. Salamat, dakilang Diyos, at hindi kami alaga, Panginoon, ng ospital. Hindi kami alaga, Panginoon, hallelujah, ng mga sa evacuation area. Salamat, narito kami sa bahay-sambahan na malusog, Panginoon. Ngayong hapon, tiklop-luhod kaming lumalapit at tinihiling ko, Panginoon, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sandali. Panginoon, katagpuhin mo ang kanilang pangangailangan. Abutin mo ang kanilang mga kahilingan. Alalahanin mo mga kababayan namin dito sa Pilipinas, mula dito sa Metro Manila hanggang sa lahat ng mga probinsya, sa mga lugar na mayroon pong lockdown, kung saan ay nagpositibo sa COVID-19, maghimala ka po, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan at pagkakataon na makapagbalik loob sa iyo, magsisi sa kanilang kasalanan, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Gamitin mo ako ngayong gabi, dakilang Diyos. Hayaan mong iyong mga salita ay maging makapangyarihan. Panginoon, bigyan mo ng anointing, dakilang Diyos, mapagpala, mapalakas, at tumanggap ng himala ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Bawat isa ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pwede na tayo makaupo. Salamat sa Diyos. Amen. Ngayong hapon tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Tatalakayin natin step to possess the promise of God. Mga hakbang kung paano natin maangkin, amen, ang mga pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi lamang puro pananampalataya, mga kapatid, ang ipinapairal natin. Kailangan na may mga hakbang, maintindihan natin. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, hindi relihiyoso yung mga Kristiyano na nagtagumpay. Hindi puro pananampalataya. Hindi lamang puro praise the Lord. Hindi lamang puro panalangin sila. Hindi lamang puro simbahan sila. May mga step, may mga hakbang na kanilang ginawa, mga kapatid, kung paano maangkin yung mga pangako ng ating pong Panginoong Jesus. May mga hakbang na kailangan pong gawin upang maangkin natin ang pangako ng Diyos. Sino po ang gustong makaangkin sa mga pangako ng Diyos? Sumigaw ng Amen. Tandaan natin, layunin, gusto ng Diyos na maranasan natin yung Kanya pong pangako. Pero kung mamiss mo at baliwalain mo yung mga hakbang na itinuturo ng banal na kasulatan na upang maangkin mo yung pangako, amen, ay hindi na ito kasalanan ng ating pong Panginoon. Kaya kailangan marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod sa mga instruksyon ng Panginoon na upang sa gayon ay hindi tayo mabigo sa inasam-asam natin na maranasan ang pangako ng ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Sa aklat po ng Genesis chapter 15, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 15, verse 4, sabi niya rito, subalit, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Kaya dito pa lang makikita na natin, mga kapatid, may mga hakbang talaga na itinuturo ng Diyos kung paano natin maangkin ang mga pangako ng Diyos. Ano sabi niya? Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Purihin ang ating pong Panginoon. Sabi niya, ang sarili mong anak ang
magiging tagapagmana. Kaya malinaw, mga kapatid, walang anak sa labas na maaring umangkin sa mga pangako ng Diyos. Kaya dito, napaka-importante na siguraduhin natin, tiyakin natin na tayo ay anak ng Diyos. Hindi biro yan, mga kapatid, sapagkat ang pagiging anak ng Diyos, hindi lang sinasabi yan, mga kapatid. Hindi ko mo nagsimba ka, amen, isang beses anak ka na ng Diyos. Hindi ko mo nagbigay ka, hindi ko mo nanalangin ka, hindi ko mo nagbasa ka lang minsan ng Biblia, anak ka na ng Diyos. Kailangan na alam natin, mga kapatid, ng pagiging anak ng Diyos, markado ka ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Alam mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi lang basta reliyoso at na inaangkin mong anak ka ng Diyos dahil iniisip mo nagsisimba ka naman. Mga kapatid, kung yan ang batayan natin, ang daming mga anak ng Diyos. Ang katwirangan ng sanlibutan, lahat ng nilalang anak ng Diyos, lahat ng nilikha, lahat ng tao nilikha ng Diyos, anak ng Diyos. Mali yun, mga kapatid. Kung inyo pong babasahin ang banal na kasulatan, masakit man sabihin, pero ito yung sinasabi ng Biblia, hindi lahat ay anak ng Diyos. Iba yung salitang nilikha ng Diyos, iba yung salitang anak ng Diyos. Papayag ako, kumbinsido ako, sinasabi ng tao na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Amen ako doon. Pero ang pagiging anak ng Diyos, ibang usapan na yan, mga kapatid. Sapagkat may tinuturo ng Biblia, hallelujah, kung paano tayo naging anak ng Diyos. Kaya kailangan suriin mo sa iyong sarili. Amen. Alam mo dapat, sigurado ka dapat na markado ka ng Espiritu ng ating po Panginoon. Ako po'y naniniwala kapag markado ka ng Espiritu ng Diyos, na sa iyong Espiritu ng ating pong Panginoon. Sabi ng aklat ng Roma, yan ay nagpapatunay, yan ay nagpapahayag na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi may kaila na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kung nasa iyo ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Hindi mo ba itatanggi na ikaw ay anak ng Diyos dahil alam mong nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Lagi kong binabanggit, walang pwedeng maaring humatol sa isang tao. Amen. Walang maaring humatol sa kanyang katabi. Amen. Sa mga kapatid, kung mo nakita mong nagkamali, kung mo nakita mong nagkasala, mga kapatid, hatulan. Hindi po ganon, mga kapatid, sapagkat ang Espiritu pa rin ang magsasabi na siya ay anak ng Diyos. Siya ay tinatakan, amen, ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Can you say amen? Glory to God. Kaya tandaan natin, mga kapatid, napaka-important na yan. Kaya hanggat hindi ka anak ng Diyos, hanggat hindi mo masigurado, hanggat hindi mo matiyak na ikaw ay anak ng Diyos, malayong angkinin mo. Maaring sinasabi mo, amen, inaangking mo ang pangako ng Diyos, sumasampalataya ka sa pangako ng Diyos. Ikaw lang yon, pero ang Diyos hindi pumapayag. Amen. Hallelujah. Hindi sumasang-ayon dahil alam niya hindi ka pamarkado, amen, ng kaligtasan. O hindi ka pamarkado ng pagiging anak ng Diyos. Hindi sumasang-ayon. Ganun ba? Sabi ng Panginoon, ang ganda naman siguro na kung totoo yan, ang problema hindi totoo. Bakit? Alam ko yung buhay mo. Masakit yun. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Matthew chapter 7:21. Amen. Lagi pinapangaral sa street preaching. Sinasabi, hindi lahat ng Panginoon tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay pupunta ng langit. Maliligtas. Amen. Kaya malinaw dito na sinasabi ng Biblia, hindi ko mo marunong kang manalangin. Hindi ko mo ikaw ay marunong tumawag sa Diyos. Hindi ko mo ikaw ay nagsisimba, anak ka na ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, malinaw na baybatayan ang pagiging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala ko, kahit hindi mo sabihin na maangking ko, mangyayari talaga kasi yun ang pangako ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang sarili mo lang anak. Amen, ang tagapagmana, ang magiging tagapagmana. Ano ang sabi nga ng Biblia? Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magiging tagapagmana ng mga pag-aari ng Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos, tayo ay pinili upang maging tagapagmana. Ano yung mamanahin natin sa Diyos? Ang mamanahin natin sa Diyos, hindi kayo dapat reliyoso, mga kapatid, dahil ang mamanahin natin, hindi lamang panlangit.
May mamanahin din tayo dito sa lupa. Kaya nang napakaganda sa pagiging anak ng Diyos. Hindi kasi sinabi ng banal na kasulatan na kung mo anak ka ng Diyos, ay panlangit lang yung mamanahin mo. Hindi ganon. Ang daming relihiyosong ganon. Ang sabi nila, kahit mahirap ako, kahit alipin ako ng kahirapan, kahit alipin ako ng kabiguan, kahit walang-wala ako, importante tagalangit ako. Sinong gustong ganon, mga kapatid? Kumo kasi hindi nila nararanasan at napakahirap nilang kumbinsihin ang Diyos na sila ay pagpalain dito sa lupa. Napagod na sila. Huminto na sila. Sinaraduhan na nila ang kanilang isip, mga kapatid, na okay lang. Tinuldukan na nila ang kanilang sarili na okay lang na hindi sila pinagpala, wala silang mana dito sa lupa. Ang importante, may mananahin sila sa langit o tagalangit sila. Mga kapatid, huwag sana ganyan ang pananaw natin. Huwag sana ganyan ang mentalidad ng totoong mga mananampalataya. Pag ang pag-usapan natin ay pangako ng Diyos, mga kapatid, sana hindi tayo bulag sa katotohanan. Hindi tayo ignorante sa salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, hindi lamang puro panlangit. Ang pangako ng Diyos, tignan mo yung katabi mo. May pangako ang Diyos sa katabi mo. Hallelujah, glory to Jesus. Gagandang buhay yung katabi mo. Dahil yan ang pangako. Amen, ang tagapagmana hindi lamang tumutukoy sa panlangit na bagay. Tumutukoy ito sa mga panlupa. Mga material na bagay. Alam ng Diyos, pansamantala lang. Ang mga bagay na ito, alam ng Diyos, temporal lang yung maaaring manahin natin dito sa daigdig. Amen, hallelujah. At ipinapaliwanag ng Diyos sa atin na pansamantala lang, temporal lang lahat. Ang mga material na bagay. Pero hindi ko mo sinabi ng Diyos, temporal lang yan. Kalimutan nyo nang maging mayaman. Kalimutan nyo nang maging milyonaryo. Kalimutan nyo nang kayo ay maging masagana. Kalimutan nyo nang kayo ay maging malusog. Total temporal lang naman lahat yan. Walang ganon. Ang gusto ng Diyos, masatisfied ang mga anak ng Diyos. Aba, tahimik pa rin. Ang gusto ng Diyos, amen, masatisfied tayong mga anak ng Diyos. Makapagsabi ba kayo ng malakas na amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, ang magmamana lang na mga bagay, panlupa at ang panlangit, mga totoo na anak ng Diyos. Glory to Jesus. Ngayon, kung babalikan natin yung Hebrews chapter 12, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, hindi lamang pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, dinidisiplina. Pero kung isang taong ka nang hindi nagpipray, isang taong ka nang hindi na nagbibigay, wala ka pang conviction, hindi ka pinapalo, baka hindi ka anak. Kayong mga nakikinig. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Isang taong ka nang hindi nagpipray. Wala kang panalangin sa buhay. Hindi ka nagbibigay. Amen. Wala kang konbiksyon at hindi ka man lang dinidisiplinahan. Ay, kinakabahan ako sa iyo. Hallelujah. Baka hindi ka anak ng Diyos. At isang araw magugulat ka na lang. Hallelujah. Pag dumating ang rapture, pag maganap na yung rapture, kapag dumating na ang ating Panginoon upang dagitin ang mga anak ng Diyos, hindi ka makasama. Iniisip mo lang kasing anak ka ng Diyos. Amen. Pero isang taong ka na hindi nagpipray, isang taong ka nang hindi nagbibigay. Yung isang taong matagal na yun eh. Yung totoong anak ng Diyos, yung may komisyon, isang beses lang hindi makapagbigay, ang laki na ng konbiksyon. Hindi mapakali. Hallelujah. Gusto niyang may bigay. Naku, hindi ko naibigay yung ikapo ko. Kailangan may bigay ko na. Purihin ang ating Diyos. Pero kung kayo mga kapatid, yung mga anak ninyo, isang taon ng drug addict, isang taon ng lisinggero, 14 anyos, pabayaan mo lang ba? Wala ka bang, hindi mo ba papaluin, hindi mo ba pagsasabihan? Posible. Kung yan ang gagawin mo, sabi ng Biblia, baka hindi ka talaga tunay na anak. Anak ka sa labas. Pakitignan nga yung katabi ninyo. Mga anak ba talaga? Amen po ba? Malinaw. Mga kapatid, glory to Jesus. Kaya dapat isipin po natin mabuti. Amen. Kaya yung iba,
Ay, wala naman, hindi naman totoo. Yung pinapangaral ni Bishop, puro pangako ng Diyos, puro pangako ng Diyos. Tagal-tagal ko na napakinggan na may pangako ng Diyos, totoong pangako ng Diyos. Eh, bakit ako? Ganito pa rin ang buhay ko. May problema, hindi sa akin ang problema. Wala sa Diyos ang problema. Nasa iyo ang problema. Baka hindi ka tunay na anak ng Diyos. Isipin mong, isang taong ka na, sabi ko nga, yung isang totoong Kristiyano, isang beses lang hindi makapagbigay, kumbiktado na. Yung isang buwan pa, yung 2 buwan pa. Hallelujah. Ay, huwag niyo sabihin na, okay lang. Amen. Patamaan mo na ako ng patamaan, Bishop. Hallelujah. I don't care. Wala akong pakialam. Sige na, patamaan mo ng patamaan. Hallelujah. Naintindihan ako ng Diyos sa sitwasyon ko. Pandemic ngayon, crisis ngayon. Hallelujah. Glory to Jesus. Mga kapatid, hallelujah. Ang 3 na tinatalakay natin, si Shadrach, Meshach at Abednego. Sakaling hindi kami iligtas ng Diyos sa pugon na yan, hindi pa rin kami sasamba sa pera. Hindi pa rin kami magpapailalim kay Mammon. Glory to Jesus. Sabi niya, gawin nyo na yung gusto nyong gawin. Kung itapon nyo kami sa pugon, itatapon ninyo. Pero magbibigay pa rin kami. Mananalangin pa rin kami. Magandog pa rin kami ng buhay. Dahil markado kami na kami tagalangit. Markado kami ng Espiritu. May conviction kami. Hallelujah. Glory to God. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, isang beses lang hindi nag-pray. Amen. Isang beses lang malate sa panalangin. Yung iba, wala lang conviction. Alas 7 na nakahiga pa. Nanonood pa ng mga video. Hallelujah. Buti ko yung video kung pangangaral, pinapakinggan, hindi eh. TikTok, ano ba yun? Ano yun? Ano yun? TikTok ba? TikTok. Ano yung TikTok? Hallelujah. Sipin mo maglo-load sa cellphone, pang TikTok lang. May conviction ka ba niyan? Pagbilan ng load, anong klaseng load? Exclusive for TikTok lang. Malakas ang tawa nung nasa gilid Parang may kilala siyang ganun Hallelujah. Pero pang load, amen, pang data para sa video, live stream, ay wala. Bakit hindi ka nanonood? Wala load. Pang TikTok lang. Amen. Sipin niyo yan mga kapatid. Sisain natin. Hindi ko mo ikaw ay pumupunta sa simbahan, anak ka ng Diyos. Delikado yan, mga kapatid. Glory to Jesus. Amen. Kaya anong nangyari? Amen. Napagod na sa kangkin ng mga pangako ng Diyos, wala pa rin. Hinayaan na. Huminto na sila. Wala nang apoy, wala nang lingas. Wala nang pagsisikap na maangkin ang pangako ng Diyos. Wala na silang gana na sumunod dun sa mga hakbang na tinuturo ng Diyos para maangkin ang pangako ng Panginoon. Kasi ang tagal na nilang ginagawa o ang tagal na nilang napapakinggan may pangako ang Diyos, totoong pangako ng Diyos, pero hindi nila naranasan. Kaya huminto na sila sa kanilang sarili. Wala nang apoy. Hallelujah. Kaya sa mga pangangaral na ganito, wala na, simple na lang. Kinukontra ng isip. Hindi naman totoo yan eh. Sinungaling yan. Hallelujah. Mga kapatid, sana hanggang ngayon, marubdob pa rin yung damdamin natin, totoo ang pangako ng ating pong Panginoon. Pwede ba tayong pumalakpak kay Jesus? Hallelujah! Mga anak ng Diyos, sumisigaw, pumapalakpak na nagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Kaya mga kapatid, isisahin mo, anak ka ba talaga? Amen. Isipin mo yung paninindigan ng 3. Kumo anak ng Diyos. Kumo tagalangit sila. Itapon nyo. Bakit? Hallelujah. Pero kita ninyo, nagpatapon. Amen. Matiis ba ng Diyos? Na ganun na lang ang mangyari sa mga anak ng Diyos? Purihin ang Diyos. Yung 3 naging 4. Bakit? Sinamahan sila ng Diyos. Kaya sa pandemic na ito, kasama natin ang Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay laging kasama ng Diyos. Purihin ang ating pong Panginoon.
Hallelujah. Sa crisis na ito, huwag tayo mag-alala. Amen. Kakampi natin, kasama natin ang ating pong Panginoon. Chapter 15 verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit. Hallelujah. Oh, sabi ng banal na kasulatan, malinaw, sa aklat ng Hebreo, mga kapatid, tumingin tayo kay Jesus. Noong panahon ni Moises, ang mga tao ay kinakagat, tuwing makagat ng ahas, namamatay. Kaya ang ginawa po nila, mga kapatid, even gumawa sila ng mukhang ahas, ng sino man tumingin doon, kahit makagat ng ahas, ay hindi mamamatay. Hallelujah. Ngayon, sinong napako sa krus? Hallelujah. Parang sino man tumingin sa kanya, kahit siya'y nagkasala, may pag-asang mapatawad. Hindi lamang mapatawad, kundi magmana ng buhay na wala hanggan. Maliligtas. Kaya ugaliin natin, mga kapatid, tumingin tayo kay Jesus sa panahon na mayroong problema, sa panahon na may pagsubok, sa panahon na may pandemya, sa panahon na may crisis, amen, sa panahon na walang kita, sa panahon na walang trabaho. Tumingin tayo kay Jesus sa panahon na may karamdaman ka, sa panahon na may sakit ka, sa panahon na may cancer ka. Tumingin tayo kay Jesus. At ang sabi ng Biblia, amen, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Hallelujah. Kaya sabi niya, tumingin ka sa langit. Hallelujah. Malinaw, mga kapatid, dahil kapag tumingin tayo sa langit, naroon ang Diyos makapangyarihan. Magagawa niya, kapatid, ang lahat ng bagay. Dahil sa Diyos walang imposible. Gusto ng Diyos, even sa Kanya tayo tumingin. Hindi sa trabaho mo, hindi doon sa hanap buhay mo, hindi doon sa negosyo mo, hindi sa laki ng sweldo, hindi doon sa ikaw ay establisado na. Mga kapatid, kahit establisado ka na, marami ka ng ipon, marami ka ng negosyo, marami ka ng pera, hallelujah, sa isang kisap matayan ay pwedeng mawala lahat yan. Hallelujah. Mga kapatid, nakita naman natin mga nangyayari kapag mayroon pong mga trahedya, kapag mayroon pong mga sakuna, pag dumating yung pangyayari na nagulantang lahat dahil sa bagyo, dahil sa lindol, dahil sa sunog, dahil sa ano pa, mga kung ano-anong mga trahedya. Mga kapatid, saglit lang. Nagulat nga ako, mga kapatid. Dito sa Maynila, dito sa atin, mapayapa tayo dito. Kagabi nanonood ako ng balita. Aba, kalain mo, sa Batangas, ang lakas ng ulan, binaha. At ang baha, mga kapatid, putik, nagaling doon sa sinaboy ng Taal Volcano. Kawawa yung mga kapatid. Gulat ako, ang daming mga nasira. Mga kapatid, sa iba naman, grabe, sa Malabon ba yun? Sunog. Ilang bahay ang nawala. Grabe, isang kisap lang yan. Ngayon, kaya mo bang ipagmalaki kung sino, yung mayroon ka? Kayo mga nanonood, nakikinig, hindi mo kaya ipagmalaki. Kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kalaki, gaano kalaki ng pera mo sa bangko, kung gaano na kalawak yung kaharian mo, kung gaano katatag yung business mo. Isang, sabi nga sa pelikula, isang bala ka lang. Hallelujah. Ano nangyari sa Japan? Ano nangyari ngayon sa Amerika? Mga kapatid, sa mga dinalaw ng tsunami, isipin po ninyo, wala, mga kapatid. Purihin ang ating pong Panginoon. Kaya, dito sa digdig, wala tayong po pwedeng ipagmalaki, amen, na masabi natin, panatag na ang loob natin. Hallelujah, hindi po, mga kapatid. Kaya ugaliin natin, kahit ano pang sitwasyon natin, kahit pinagpala tayo, kahit matagumpay ng buhay natin, kahit masagana ang buhay natin, lagi tayong nakatingin kay Jesus. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. At masdan mo, hallelujah, glory to Jesus. Masdan mo ang pwedeng gawin ng Diyos. Ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Sabi niya, ganyang karami.
Darating ang araw, mga kapatid, hindi mo mabibilang ang mga pagpapalang darating sa buhay mo. Amen. Maiwagaan ka, masosorpresa ka, mamabangha ka. Paano nangyari? Sabi ng Biblia, ganyang karami ang dadaloy na pagpapala sa buhay mo. Amen. Naniniwala ba kayong mangyayari yan sa buhay ninyo bilang mga anak ng Diyos? Hallelujah. Ganyang karami. Hindi sinabing ganyang kakaunti. Yung iba, satisfied na sa kakunting pagpapala. Kunti pa lang pagpapala, nagmamalaki na. Amen. Kapatid, hallelujah, malayo pa. Amen. Ako nga, mga kapatid, hindi pa ako satisfied. Amen, sa nangyari sa aking buhay. Ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi ako kontento. Amen, kundi alam ko hindi patapos ang Diyos sa aking buhay. Kaya lagi akong tumitingin sa Kanya. Ito ang nagtutulak sa akin na upang hindi ako tumingin sa kung ano yung naabot ko, kundi ako'y titingin kay Jesus dahil alam kong hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Purihin ang ating pong Panginoon. Ganyan ang karami ang magiging lahi mo. Purihin ang ating pong Panginoon isang araw, magugulat tayo. Amen. Hallelujah. 10 years from now, bago tayo masaraduhan, amen, sa ating, bago matapos yung kontrata natin dito, glory to Jesus, wala na. Amen. Meron na tayong napakalawak na gawain, napakagandang worship center. Malakas na palakpak sa Panginoon. Chapter 5, 15 verse 6, si Abraham ay sumampalataya. Sabi mo sa katabi mo, sumampalataya ka lang. Hallelujah, kay Yahweh. At dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Hallelujah. Isang taong hindi lamang kapag ka ikaw ay ibinilang ng Diyos na taong matuwid, ikaw ay isang taong, amen, hallelujah, pinagpala ng Diyos. Hindi ka lamang kikilalanin, amen, na ikaw ay isang taong matuwid, kundi ikaw ay isang tao na pinagpala, isang taong pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Kaya anong ginawa ni Abraham? To possess. Anong mga hakbang na ginawa ni Abraham to possess God promises? Hallelujah. Pero bago natin talakayin yun, the step of a man are established by God and He delight in His ways. Wow! The step of a man, ang mga hakbang ng isang lingkod ng Diyos ay itinatatag ng Panginoon at Kanya naman ito, siya naman ay natutuwa. Amen, dahil siya natuwa sa daan nito. Amen po ba ngayong gabi? Amen po ba? Glory to Jesus. Matutuwa, magagalak ang ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Kaya tumakbang ka lang doon sa mga palutuntunan ng Diyos. Humakbang lang tayo. Amen. Kung paano, hakbangan lang natin yung mga hakbangin, kung paano angkinin yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Lakaran natin. Number 1. Amen. Na ginawa ni Abraham to step. Amen. And possess the promise of God. Number 1, stay focused on your dreams. Stay focused on your dreams. Kahit ano pang nakikita mo, kahit ano pang naririnig mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo, stay focused on your dreams. Hindi mababago yan, kapatid. Pananampalataya mo ang magtutulak dyan. Glory to Jesus. Amen. Ang kukumbinsi, ang hihipo sa puso ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung iba kapag dumaan na sa mga pagsubok, dumaan na sa problema, so dumaan na sa kabagsakan, dumaan na sa ganitong crisis, wala na. Mababago na yung focus niya. Mga kapatid, hallelujah, huwag natin baguhin. Stay focused on your dreams. Sino pong may mga pangarap dito ngayong gabi, sumigaw ng malakas na amen? Anong pangarap mo sa buhay mo? Amen. Tuloy mo lang yan, kapatid.
Hallelujah. Huwag kang mawala ng pag-asa. Yung iba, kapag, sabi ko nga po, kapag may crisis, mayroon pong mga problema sa buhay, may pinagdadaanan, parang pinagsaklubuhan na siya ng langit at lupa, nawala na agad ng pag-asa, at dahil nawala ng pag-asa, depresyon ang nangingibabaw sa kanilang buhay. Kapatid, hindi ka dapat maalipin ng depresyon. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Stay focused. Amen? On your dreams. Number 2, build a mindset of faith. Ito yung ginawa ni Abraham. Build a mindset of faith. Itatag lang natin, mga kapatid, yung ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? Yung mindset natin, may gagawin ng Diyos. Ay, wala akong pakialam sa sinabi sa akin ng kapitbahay ko. Wala akong pakialam sa kinabi ng kamag-anak ko. Wala akong pakialam sa sinasabi sa akin ng katrabaho ko. Kapitbahay ko, wala akong pakialam dyan. Basta ang alam ko, totoo ang pangako ng Diyos. Gagawin ng Diyos yung kanyang ipinangako sa aking buhay. Sumasampalataya ako. Labanan mo si Satanas. Isa battle of mind lang yan, mga kapatid. Hallelujah. Digmaan lang ng isipan yan. Huwag kang magpatalo. Amen. Kung may nagaganap na digmaan sa isipan mo. Hallelujah. Daigin mo yan. Dahil hindi dapat magtagumpay kung ano yung dinidikta ng dyablo sa isipan natin. Yung nararamdaman natin. Hallelujah. Yung conviction, yung paniniwala natin, yung espiritu na mayroon tayo. Amen, doon sa salita ng Diyos ang panghawakan natin. Kaya kapag kayo nagpe-pray, kaya kapag kayo ay nanalangin, kaya kapag kayo ay nagbabasa ng Biblia, nagremang salita ng Diyos, yun na yun, mga kapatid, yakapin mo. Hindi ka maliligaw dyan. Marami tayong pastor, mga kapatid, ilang beses na silang gustong ilayo ni Satanas, amen, sa pangitain, ilayo ni Satanas sa direksyon, ilayo ni Satanas doon sa focus, mga kapatid, hallelujah, sa iba't ibang klase ng mga problema. Hallelujah. Ako naman, amen, punta-punta ako sa kanilang bahay, pilit kong ipinapaula sa kanila. Ito yung plano ng Diyos. Kapatid, panghawakan mo. Amen, magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang ginagawa ko sa mga disciple, mga kapatid, kahit naglalakad lang kami, dinidisciple ko sila. Kasi naniniwala ko 100% nakatakdakang pagpalain at gamitin ng Diyos. Hallelujah. Amen? Build a mindset of faith. Pangatlo, obey what God spoke to you. Kung ano yung sinabi ng Diyos, gawin mo. Mga kapatid, di ba, ganyan lang ginawa ni Abraham? Glory to Jesus. Hindi nasira yung focus niya. Hindi nasira yung kanyang pananampalataya. Sabi nga ng banal na kasulatan, lalo pang tumatag si Abraham sa kanya pong pananampalataya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Amen. Hallelujah. At sinunod niya. Kahit imposibleng magawa niya yon, ginawa pa rin niya. Dahil ultimong anak niya nung hiningi ng Diyos, ibinigay niya pa rin. Na siyang pagmumulan ng kanyang lahing kasindami ng bituin sa kalangitan. Pero ibinigay pa rin niya sa Diyos ito. Sinunod pa rin niya ang sinabi ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, ugaliin natin ang sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sugaliin natin ang ating sarili, amen, sanayin natin sa pagsunod. Hindi mo dapat pag-aralan ang pagsuway. Hindi mo dapat pag-aralan ang umangal. Hindi mo dapat pag-aralan ang mga tuwiran. Hindi mo dapat pag-aralan ang magpalusot. Hindi mo dapat pag-aralan ang pagiging matigas ang ulo at pagbabaliwala. Kailangan sensitibo ka sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Sensitibo ka sa mga utos ng Diyos. Napakinggan mo sa pamagitan ng pangungusap ng Espiritu. Napakinggan mo, may inuutos ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng pangangaral, sa Bible study, sa street preaching, at dito sa konferensya, Jubilee Night, discipleship, sa mga regular nating gawain. You have to honor all the words, all the revelation, fresh revelation. Kinakausap ka ng Diyos, amen, nagre-rema na kailangan mong sundin yan. Do it! Gawin mo yan, kapatid. Ako po'y naniniwala. Time will come. Amen. Hallelujah. Magpapakilala ang Diyos sa buhay mo.
Number 4, apply wisdom. Not only faith, not only apply faith, apply also wisdom. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Aklat ng Santiago, kung kulang kayo ng karunungan, humingi kayo dahil hindi naman nagdadamot ang Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. Isipin ninyo, ang dami kong pinagdaan ng problema, ang dami kong pinagdaan ng suliranin, ang dami kong pinagdaan ng kawalan sa iglesyang ito mula noong 1989 noong ako'y nagsimula na walang-wala. Mga kapatid, halos sumuko dahil pati pamilya ko nadamay sa pagtugong ko sa tawag ng Diyos. Nadamay silang naghirap, nadamay silang nagutom kahit maliliit pa, sanggol pa, nadamay sila sa kahirapan. Pero purihin ang ating pong Panginoon, hindi na bago. Hallelujah. At salamat sa Diyos, binigyan ako ng wisdom. Hindi ko tinatag ang gawain ito sa pamagitan ng relihiyosong at tradisyonal na paraan. Inilabang ko ito ng pananampalataya na may paggawa na mayroon karunungan mula sa Diyos. Amen po ba ngayong gabi? Purihin ang ating pong Panginoon. Apply wisdom. Amen. Hallelujah. Kailangan pag-aralan mo. Amen. Hindi kayong sugod ng sugod. Number 5, move forward. Hallelujah. Pag move forward, walang kakanan, walang liliko. Walang pupunta ng Tacloban, walang pupunta kung saan-saan. Hallelujah. Diretso lang. Hallelujah. Diretso lang. Walang pupunta kung saan-saan mga gawain. Amen. Diretso lang. Stay. Amen. Focus. Moving forward. Walang kakaliwa, walang kakanan. Amen. Anong ginawa nila Moses nung hinahabol sila ng Paraon? Amen. Mas delikado pag lumiko sila sa kanan, lumiko sila sa kaliwa. Pag tumalikod sila, mas mahigpit ang laban. Ang kailangan, moving forward. Anong kailangan? Faith. Mabiyak. Ang dagat. Mahati ang dagat. Ginawa ng Diyos yun. Bakit? Ayaw ng Diyos tumalikod ka. Ayaw ng Diyos pumunta ka sa Tacloban. Ayaw ko ng Diyos na pumunta ka sa kaliwa. Amen. Kanan, tumalikod. Ayaw. Magpatuloy ka, may himala. Ang sabi ko, magpatuloy ka lang, may himala. Glory to Jesus. Verse 6, be faithful in small things. Sabi ko nga kay Juban, halal, oy kay ano yung pangalan nito? Si Abeng, Brad, gayahin mo yung mga batang sumisimba dito. Na kapag sila'y pinabuunan ng magulang nila sa eskwela, amen, naturuan na magtatabi ng kanilang ikapo. Kaya huwag mong sabihin na parang binigyan ka kahit sino, halimbawa si Pastora, binigyan ka ni Jeric, binigyan ka ni Carlo ng 5 piso o 10 piso o ng 20. Huwag mo maliitin yun, maging tapat ka. Maging tapat ka sa maliit na bagay. Ihiwalay mo yan. Huwag mong kalilimutan, huwag ninyong kalilimutan na maliit lang ito, hindi po. Itabi mo ang ikapo mo para sa Diyos dahil ang mapagkatiwalaan sa maliit, pwedeng mapagkatiwalaan sa malaki. Naisip mo na ba kapatid na baka maaring diyan ka nga nagkamali? Hallelujah. Pinagbigyan ka ng Diyos ng ilang mga panahon na parang okay lang na ginagawa mo yan pero dumating ka sa punto na ipinaunawa ng Diyos na dapat ka mapagkatiwalaan sa maliit. Kaya ano nangyari? Hallelujah. Hindi ka umasenso, hindi ka umunlad dahil sa simula pa lang, hindi ka napagkatiwalaan sa maliit. Ugaliin natin mga kapatid, mapagkatiwalaan kahit maliit na bagay. Biblical yan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pwedeng mapagkatiwalaan sa malaki. Maging tapat tayo kahit sa maliliit na bagay. Maliit na utos, sundin. Maging tapat. I'm not talking only for giving. No. Hallelujah. Hindi lang ako nangungusap sa pagbibigay. Maliit na bagay na inutos sa'yo. Maliit na bagay na dapat mong gawin. Hallelujah. Isipin po ninyo. Sinabihan ka, itabi mo yung lagari. Lagari lang naman yan eh. Kahit nakakalat yan, okay lang. Anong na-exercise mo? Pagsuway.
Ano in-exercise mo? Wala kang katapatan. Ano sabi ng Biblia? Nung dumating bigla ang kanilang Panginoon, ang kanilang amo, amen, nagulat silang lahat. Dumating ang boss nila na walang kalam-alam ang mga tauhan. Wala. Sisantil lahat sila, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Kasi importante sa paningin ng Diyos, mapagkatiwalaan tayo kahit sa maliliit na bagay. Amen po ba? Halimbawa, si Sister, ang pangalan nito? Sister Maricel. Amen. Yung isang tuhog na quick. Amen. Glory to Jesus. Kailangan mapagkatiwalaan tayo. Sabi ng Galatians chapter 3:29, at kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham. Wow! Sino mga na kay Kristo ngayong gabi, sumigaw ng amen. At kung kayo ay kay Kristo at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At sabi niya, at kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham. Kulang ako. Kayo lahi ni Abraham. Kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham. At tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Walang dahilan na hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos. Ugaliin natin, hakbangan, yung mga palatuntunan ng Diyos. Can you say amen? Kapatid, dahil tagapagmana tayo ng ating pong Panginoon, hallelujah, kasama tayong tagapagmana sa mga pangako ng Diyos, kahit ano pang marinig mo, kahit ano pa ang maranasan at maririnig mo, hatulang ka na ng tao, huwag kang titiklop, huwag kang maniniwala sa kanila. Dahil ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 15, pinaniniwalaan ng mangmang, alakoy naniniwala, walang anak ng Diyos na mangmang. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Kaya kung may kilala kang ganyan, babalaan nyo na. Brad, sister, chismis pa lang yan, paniwalaan mo na. Hindi lahat ng salita, paniwalaan mo. Hindi lahat ng sinabi sa'yo, paniwalaan mo. Kahit doktor pa nagsabi, hindi ka nagagaling. Kahit doktor pa magsabi, hindi ka na mabubuhay ng mahaba. Kontrahin mo yan. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, ang mga mangmang lang ang naniniwala sa sinasabi ng iba. Ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang pinagkikinggan. May kausap po ba ako ngayong hapon? Mga kapatid, tandaan natin, yung mga napakinggan natin, pagbulay-bulayan ninyo. Pagbulay-bulayan ninyo mga salita ng Diyos at hindi kung ano yung sinasabi ng tao. Amen. Kontrahin mo lahat ng hatol ng tao. Pagbulay-bulayan mo. Dahil ang naniniwala, kung nakinig lang ako sa sinasabi ng ibang tao, wala, hindi ako pastor ngayon. Hindi ako ginagamit ng Diyos. At hindi ako pinagpala at hindi ako pinagtagumpay ng Diyos. Kung kayo po nasa katayuan ko na alam ninyo kung saan kayo nagsimula, amen, ma-appreciate ninyo at masasabi nyo yung mga sinasabi ko, mga kapatid, ngayong sandali. Purihin ang ating pong Panginoon. Wala akong pakialam kung ano sinabi ng tao sa akin. Lahat ng pangit na sinabi ng tao, mga kapatid, inignore ko lahat. Sarado ang tenga ko doon, sarado ang isip ko doon, binuksan ko ang puso ko at isip ko sa mga salita ng Diyos, hindi sa salita at sinasabi ng tao. Purihin ang ating po Panginoon. Naranasan mo na ba sa kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaeskwela, kung sino man, hinatulang ka, amen, inusig ka, amen, hallelujah, at kung ano-anong mga masasakit na salita, kapatid, okay lang, huwag mo lang paniwalaan. Okay lang nasabihan ka, huwag kang gumanti. Amen, tumingin ka kay Jesus. Glory to God. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Tayo lahat ay tumayo. Glory to Jesus. Sino pong pinagpalang ngayon sandali sumigaw na malakas na amen? Mga kapatid, tandaan natin, we are destined to be prosper, to conquer, and for victory. Hallelujah. Nakatakda tayo na tayo ay sumagana, magtagumpay, amen, hallelujah, sa ating po mga buhay.
Yes, hallelujah, praise God, purihin ang ating pong Panginoon. Kaya't tunay nga pong alam kong kapahayagan ng Diyos sa bawat isa sa atin ang mga mensaheng napakinggan natin regarding sa pangako, mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya't ako po'y naniniwala, walang sino man nilikha ng Diyos na hindi makaranas ng pangako ng ating pong Panginoon. Kaibigan, kapatid, ngayong gabi, magtiwala ka lang. At marahil naguguluhan ka, di mo kilala si Jesus, hindi mo lamang ginagawa mo dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Magtiwala ka sa ating pong Panginoon, nais kung tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin, gawin mo ito na mula sa puso mo at sabihin mo ang ganitong panalangin. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po ako ng marami, aking napakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po sa oras na ito, ako po ay nagsisisi na sa mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako, hugasan ng banal mong dugo. Tinatanggap na kita ngayon bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hinihiling ko, Panginoong Jesus, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. Mula ngayon, ikaw na ang hari, Panginoon ng aking buhay. Ako'y maglilingkod at susunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ako po'y mananalangin mga kapatid, marahil may karamdaman ka, may sakit ka, nagpositibo ka sa COVID-19, maaaring may cancer, tumor, naniniwala ako, ito yung gabi na itinakda ng Diyos na upang ikaw ay pagalingin. Naniniwala ko, hindi habang buhay, hindi dapat na ikaw ay maghapos, maalipin ng arthritis, ng karamdaman, ng high blood, ng diabetes, ng sakit sa puso, sakit sa ulo. Hindi dapat ako po'y naniniwalang hindi dinisenyo ng Diyos ang buhay mo na alipin ng iba't ibang klase ng karamdaman at kahirapan. Kaya kapatid, magtiwala ka sa mga bahagi ng iyong katawan na may karamdaman, ipatong mo ang iyong isang kamay sa parte ng iyong katawan na may sakit at ako'y manalangin. Manalangin ka, magtiwala ka, habang ako'y nagpipray, manalangin ka, sabayan mo ko, amen, at magtiwala ka na ang gabing ito ay gabi na ikaw ay lubusan makalaya. Lubusang gumaling. Huwag mo nang isipin na bukas may sakit ka pa. Hindi po. Ngayon na ang kagalingan mo. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po ako sapagkat ikaw nga po ang Diyos na nagbabago ng buhay. Sa mga kumilala sa iyo, Panginoon, tumanggap, gabayan mo, patnubayan, samahan, iligtas, sa anumang uri ng trahedya, karamdaman, magpakilala kang ikaw ang Diyos na buhay. At sa mga may sakit, dakilang Diyos, maghimala ka, abutin mo ng iyong mapagpalat, makapangyarihang kamay, Panginoon. Sila na mga bulag, makakita, pipi, makapagsalita, bingi, makarinig, pilay, makalakad, mga sis, mga goiter, mga tumor, Panginoon, sa mga parte ng katawan nila na mayroon mga tumor, may kanser, pagalingin mo, malusaw ang lahat ng itong goiter. Panginoon, hallelujah. Lord, sila na mga napakalaki ng ginagastos na halaga, kabalik-balik sa ospital, hayaan mong magpakilala ka sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, na manggagamot, Panginoon. Naniniwala akong walang imposible sa iyo at walang mabibigong sumasampalataya sa iyo. Lord, salamat, inaangking kong magaling na lahat, yung mga may karamdaman, may sakit, dakilang Diyos. Yung mga nagpositibo sa COVID-19, Lord, sa iba't ibang lugar, ikaw po ang maghimala sa kanila. Panginoon Diyos, hallelujah. At tunay nga po amang banal, ganon din ang mga kahilingan ng mga kapatid. Lord, i-comfort mo ang pamilya, dakilang Diyos, hallelujah. Si Sister Joan Go, Panginoon, ang kanya pong buong pamilya, i-comfort mo sila, aliwin mo sila sa kalungkutan, sa pagdadalamhating kanilang naranasan, dakilang Diyos. Hayaan mo, comfort sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu. Ganon din si Pastora Bing, ang kanyang buong pamilya, dakilang Diyos.
hayaan mong ipahayag, Panginoon, sa kanila na mayroong Diyos na nagliligtas at pumanaw man ang kanilang mahal sa buhay, kasama kanila, Panginoon. Tunay nga pong bigyan mo sila ng pag-asa, bigyan mo sila ng katatagan ng loob, dakilang Diyos. Tunay nga po maging, Panginoon, ang kapatid, ang kahilingan ni Sister Jeneline, dakilang Diyos, na si Cecilia Lopena, Panginoon, tunay nga pong hayaan mong gumaling na ngayon yung kanyang namamaga, dakilang Diyos, na gums, Panginoon, hallelujah. Hipuin mo ito. At Lord, hayaan mo na lahat, Panginoon Diyos, hallelujah, nakasama ni Brother Jake sa barangay, Panginoon, pagkatapos na sila po, Panginoon, ay masuri, dakilang Diyos, ay lalabas na negatibo ang lahat, Panginoon, hallelujah. Walang magpupositibo sa kanya pong mga kasama, sa kanilang departamento, Panginoon, hallelujah, kay Rowie Abbas na Rabago, O God, at sa Division Head si Eduardo Landrito. Bakuran mo sila ng iyong kapangyarihan na walang magpositibo. At yung nasa barangay, Panginoon, sa compound, Panginoon, ng Morning Bliss, lahat yung mga nagpositibo doon, maghimala ka, pagalingin mo, dakilang Diyos. At sa man lugar na may lockdown, Panginoon, maghimala ka na gumaling na lahat, dakilang Diyos. Lord, ganun din, hallelujah, pamangkin ni Reby Palabox, dakilang Diyos, hallelujah. Makarecover na siya sa appendix, dakilang Diyos, hallelujah. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. O God, ganun din si Merlin Labiano, Panginoon. Hallelujah, na tatay ni Magno Labano, dakilang Diyos. Gumawa ka ng kompletong kagalingan, dakilang Diyos, na mawala ang karamdaman sa kanyang kidney, dakilang Diyos. Panginoong Hesus, alam kong manggagamot ka, Panginoon. Kaya hindi ako nagsasawa at hindi ako natatakot na ipangaral na ikaw ay manggagamot dahil ang pangako mo sa pamagitan ng latay mo, lahat ng karamdam ay magaling na. Inaangking kong hinipo mo na sila lahat at tugunin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, pinansyal, material at physical, spiritual, Panginoon, sa lahat ng mga nanunood, sumusubaybay, sumagan ang buhay, dakilang Diyos. Ang aming bansa, tulungan mo ang mga nanungkulan, lahat ng mga nasa gobyerno, mga doktor, mga nurse, Lord, ang lahat ng mga frontliner, Lord God, bakuran mo sila at hindi sila mahawaan ng kahit anumang virus, dakilang Diyos. Salamat po na marami. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Glory to Jesus. At kung kayo po ay pinagpala ng ating po Panginoon, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, dapat matutong magbigay, amen, sapagkat ito ay pagpapahayag na tayo ay nagmamahal sa Diyos, sumasampalataya sa Kanya, nagpapahayag nito na tayo po ay sumasamba sa ating pong Panginoon. Huwag kang mag-alala at huwag kang matakot. Huwag kang manghinayang sapagkat kailanman ay hindi nagsinungaling ang Diyos sa Kanya pong pangako sa lahat ng mga nagbibigay, ibabalik sa kanila ng maraming beses na pagpapala. Bakit ibabalik? Sapagkat hindi lamang pera ang ibabalik sa iyo ng Diyos, ang kalusugan mo sa iyong pamilya, mga anak, asawa, hallelujah, at kung bakit umaapaw, dahil pati ang yung negosyo ay magiging mapagpala, amen, mga pinapasukan mo, hindi maapektuhan, kapatid, dahil mayroong Kristiyanong matapat na nagbibigay sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaapaw pa, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Marami pong salamat, mga kapatid. Hallelujah. Sa inyo pong lahat na nanonood. At paalala ko lamang po, amen, yung pong mga magbibigay ng mga ikapo, ng magpapadala ng tulong sa gawain ng ating po Panginoon. Amen. Nakita nyo sa inyong flat screen, hallelujah, TV, o kaya sa inyo pong tablets na kung saan nandiyan po yung mga bangko na pwede nyo ipadala
ang inyo po mga kaloob. Meron tayong peso account, meron din tayong dollar account. At kung meron po kayong mga gustong itanong, just let me know, text me, call me, amen, sa man lugar. Gamitin natin ang messenger, amen, at maging si Pastora para personal na makausap at matanong ninyo yung mga gusto nyo pong itanong. Salamat po at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood. Amen. Mula noon hanggang ngayon, nanonood pa rin. Nandyan si Letterman Casbor from Spain. Wow! Salamat kapatid. Shout out sa iyo. Amen. At purihin ang Panginoon. Kalain mo meron tayong nanonood from Spain. Si Evelyn Marcelino. Amen. Si Crisalda Recebal Aragon. Salamat po sa inyo. Mga kapatid, sa inyo pong panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Sister Melanie Apil. Wow! Salamat, sister. At naisipan mong magbukas ng live stream ng GKMCC. Salamat. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Si Brother Chito, si Edith Dominguito. Salamat po sa inyo pong panonood. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. At siyempre pa, sa lahat ng ating mga pastor, mga membro, pati ang mga pamilya ninyo, mga kamag-anak ko, Luzon, Visayas at Mindanao, sa abroad, sa Hawaii, sa Amerika, sa Hong Kong, sa Israel, at kung saan-saan paman na, amen, hallelujah, hindi ko mababanggit lahat, yung mga pangalan nyo, mga kapatid ko bayaw, hipag pamangkin, at ganun din sa lahat ng mga kamag-anak, first cousin, salamat po sa inyong panonood at dalangin ko ang Diyos ang magpala sa inyo. Narito po ang mga remarkable comment ng ating mga kapatid. Praise God, hallelujah, sa pangunguna ni Pastor Jericho Alipaw. Wow! Steps are necessary for us to achieve the promise of God. Ganda! Amen. Si James Joseph Villar, problems and circumstances are just a stepping stone to the promise of God. Grabeng ganda nun na. There is no other way, sabi naman ni Joel Mendoza, to receive the promise of God rather than to become His son. Wow! Malalalim ito. Si Carlo Darito from Japan. Japan ba ito? The promise of God not only in heaven but also in this world. Ba? Hallelujah. Naka-English na ngayon, ha? Si Jackie Lodavar. Let's focus on Jesus, on His promise. He will do great things. Si Pastor Saldi Halili. Maging tapat sa pagbibigay, lalo na sa panahon ngayon, dahil dito natin lalong makikita ang himala ng Diyos. Pastora ay Gido, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Si Giovanni Ribusit, wow! Thank you, Bishop. So much blessed sa mga kapahayagan ng Diyos sa gabing ito. Purihin ang ating pong Panginoon. At nariyan pa si Pastor Richard Sepate. I will receive, Bishop, your declaration sa aking buhay, pamilya at ministry. Wow! Pastora Priscilla Gabriel, be faithful to God. Si Jerome Dato, tumingin tayo kay Jesus sapagkat siyang tunay na magpala sa atin. Si Cristel Ann Hernandez, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon kahit na may ganitong sitwasyon. Praise God. Meron pa po ba? Si Chona Hernandez, thank you, Bishop, sa pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Na-bless po kami. Wow. Si Arman Sibilia, maging tapat lagi tayo sa Ama at siya ang bahala sa lahat ng ating mga kahilingan. Si Pastora Jen Mantala, kung saan ka nagtinawag ng Diyos, doon dapat tayo mag-focus, hindi kung saan-saan. Si Pastora Jean, God is not a promise breaker. Wow! Amen. Salamat po sa inyo po mga comment. Amen. Purihin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po, glory to Jesus. Ay, nariyan pa si Patiboy Kaltisa. Okay, kamag-anak ko rin yata ito.
Hindi pala, si Patiboy Calcita Gakos from Korea. Amen. Thank you for watching. Glory to Jesus. Salamat po. Diyos ang magpala po sa inyo. Amen. At sa ang ating announcement, online Jubilee Night Service natin, amen, this coming Saturday, June 13, 2020. Abangan nyo po. At sa mga pastor na gagamitin sa ating Jubilee Night, amen, naway maging responsible tayo rito, tayo ay tumugon, amen, at naway ipagamit ang inyong buhay sa kaharian ng ating pong Panginoon sa panahon ng ating pong pandemic nito sa pamagitan ng live stream. Amen. At next service natin sa Friday, 8 p.m. Pag-share lang po lang ang mga video ito, ang ating live stream sa kapakinabangan ng mga makikinig pa at sa kaligtasan at kagalingan nila. Lagi natin tandaan, mga kapatid, mga kababayan, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na sumampalataya, nakatakda sa iyo na ikaw ay pagpapalain, nakatakda tayong magtatagumpay, nakatakda tayo na maging malusog at malakas, amen, at magiging masagana sa araw-araw. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless you all. Amen.